Hi guys! Sa video na to, i-review po namin ang isang lending app na na-approve kami ng 8,900 at meron siyang pa-installment. Pero bago tayo magsimula mga kautang, gusto ko lang i-share sa inyo yung nakita ko kanina, no, na ayon sa inilabas na public notice ng National Privacy Commission, kabilang ang app na to sa mga pinatawag kaugnay po ng data privacy complaints. Hay nako, hindi ito final decision ha at hindi rin po ito hatol, pero mas okay na malaman nyo ang buong context bago nyo to applyan. At alam mo Ate Jay, na-shock talaga ako kanina kasi naglabas sila ng 67 loan apps at nakabilang po yung pag-usapan natin ngayon. Alam naman natin dapat mag-research tayo kasi legit naman po na na-approve tayo dito ng 8,900. Kaya in today's video, pag-uusapan natin kung magkano ba yung na-receive namin, okay ba yung interest, and sulit nga ba tong utangan this 2026. Pag-usapan din natin yung collection practices ng loan application na to. Kung gaano nga ba sila maningil, ano ba yung tactics nila sa paniningil, di ba? Kaya if you're interested to know more about this app, then keep watching. Hello mga kautang! Welcome back! Nagbabalik ang inyong number one pala, utang, dahil utang is life! This is Clarice! And heto naman po si Ate Jane. And in today's video nga guys, yung pag-uusapan po nating utangan online is hindi na kailangan pa mag-download ng app or mag-install. Ito po ay direct website na pag-utang. At alam naman natin yan mga kautang na nandito yan sa Google Play Store na wala, bumalik, but nakautang kami dito or na-approve kami dito based po sa advertised features na nakita natin through Facebook. And yun, smooth naman po ang proseso sa pag-apply. And alam nyo ba, hindi na nga kailangan mag-submit dito ng proof of income like COE or payslip. And meron naman siyang pa-face verification pero madali lang. And nagpapautang po siya na up to 20,000 pesos. And based nga sa experience din natin, no? Atikla, meron siyang pa-multiple loans as long as may available credit offer ka. At alam naman natin mga kautang na hindi na bago sa inyo itong si Pautang Peso, but gusto lang namin balikan ngayon kasi na-shock din ako sa nakita ko kanina while nag-research nga about dito, and kakarilon lang din namin ng 8,900 dito, and yan yung pag-usapan nga natin, yung interest rate, yung total charges, kaya nga bang bayaran kapag meron ka lamang minimum wage na sahod. And mga kautang, under po ito ni LHL Online Lending Incorporated. Ayan, heto yung screenshot. SEC-registered naman po siya ha, at nasa list ng mga recorded online lending platforms. Yes, and until now, hindi pa siya nawala, but hindi po siya CIC accredited. Hindi po siya sa bidding, hindi po siya accessing entities sa Credit Information Corporation. Dati kasi, atikla, no, 7 days to pay, grabe mangharas yung collection agents niya, tapos grabe talaga yung interest din. Pero ngayon, until now, iba-iba po ang ino-offer ng Pautang Peso. May nakita kasi ako mga reviews na nagsasabing 7 days lang daw si Pautang Peso, but based sa aming experience ha, first loan pa lang dito is na-offera na kami ng installment repayment. so yun guys, kay Pautang Peso, marami pong pagpipilian na VIP. Yun pong na-experience namin ha. And every 15 days to pay po siya. Yes, katulad ni Mabilis Cash, no? Pero iba nga lang itong si Pautang Peso. Kaya may karagdagan pa kaming isi-share sa inyo na dapat yung muna talagang malaman. And ito na nga mga kautang, no, kita nyo dito ngayon, meron kaming offer now, 10,100 na. Pero, yung rinab namin dito or inutang namin dito is 8,900 pesos. Kasi si Pautang Peso, ang bilis magparilon. Ang bilis talaga. 6 periods. Every 15 days, so 3 months to pay. Yung credit assessment fee nila, Ate Jane, is 445 pesos. Tapos may platform management fee na 890. Tapos may post-on management fee pa na 445. Plus may karagdagang transfer charges na 25 pesos. So, kung i-add natin yan lahat, no, yung total deductions ng Pautang Peso is nasa 1,805 pesos. Yan po yung ikakaltas. So, ibig sabihin, 7,095 pesos na lang yung ma-receive natin sa 8,900, and that's 20.3%. So malaki talaga ang ikakaltas Yes. din ni Pautang Peso. Kaya
desisyonan nyo muna ng mabuti guys bago kayo mag-install dito at mag-apply ha. And yung total interest naman guys ay nasa 4,008 pesos and natikla. Alam niyo mga kautang, alam mo Ate Jane, ito po ay nasa around 45% total interest rate in 3 months. So kung ipa-plus natin yung 45% tapos yung deduction, yung ibabalik natin ha sa loob po ng 3 months dito is 12,908 pesos. All in all talaga Ate Jane, 5,813 pesos. Yan talaga din yung negative side or disadvantages ni pautang peso. Kasi nga, luging-lugi ka na sa ikakaltas. Plus, yung interest naman. So, sobrang laki ng interest. Kahit na may past experience yan, kahit na 3 months to pay, nako. Sa mga nagbabalak umutang dyan, desisyonan nyo talaga. Dito na tayo sa collection practices, no? At yung experience mo, Ate Jane, pati old. Yes guys, no, ewan ko na lang, based na experience ko ha, tinawagan talaga, pati yung mga nasa old contacts ko sa dating phone ko pa. Pero yung nakakaloka lang talaga sa collection practices nila, halos lahat talaga ng mga nasa contact list po ninyo ay tatawagan ng agent. Pag ma-overdue kayo, kahit na 1 day lang yan ha. And malaki din ang penalty fee. Yes. Araw-araw may tubo si pautang peso kapag hindi kayo nakapag-pay on time. Nasa 25 pesos, di ba yung Yeah. tubo? Everyday, depende rin po yun sa loan amount natin. So, eto na nga mga kautang, no, nakita ko kasi kanina sa Credit Information Corporation, no, in PC summons 67 more online lenders. Out of 67 loan apps, ika-41 po yung pautang peso. And sabi pa dito, Ate Jane, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? So, based dito guys, no, nag-research kasi kami, ang NPC kasi or National Privacy Commission, ang ahensya ng gobyerno na nagproprotekta sa personal data po natin. 'Di ba? Alam niyo naman, mabibigay ng information, job information, at iba-iba pa. So, tulad ng pangalan nga, address, phone number, contact list, pictures, at iba pa. So yun nga, nasilip po namin, nakasali si pautang peso na may reklamo tungkol sa data privacy. So ibig sabihin, may mga borrowers talaga ang nagsumbong. Yeah. And possible raw ha, na inaccess ang lahat ng nasa contact list na mga nangungutang. Yes, nagme-message sa mga kaibigan o kamag-anak. Tapos nang haharas daw o nagkalat ng mga personal information. At legit naman yan, Ate Jane. Itong nagme-message sa mga kaibigan o kamag-anak, na-try na, subukan na namin na na-message talaga sila na nagpapaalalang ako raw or si Jane may utang sa kanila na hindi nabayaran. Ang mas nakakagulat pa no, hindi mahanap ng government po kung sino talaga ang mga nasa likod ng mga apps na to. Like ni pautang peso. So hindi po matrace kung nasaan ba yung office nila, nasa Luzon ba, Visayas or Mindanao. Tapos walang malinaw na business address. So yun nga guys. So nang dahil dyan, naglabas po si NPC na tinatawag nating summons by publication. So ano naman ang ibig sabihin nito mga kautang? Dahil hindi makontak directly ang operators, naglabas sila ng official notice sa mga pahayagan na public announcement nito. So ibig sabihin no, pwede po silang dumalo sa summary hearing, magsabit ng paliwanag, present din po ang kanilang depensa kung bakit ganyan yung patakaran nila sa pagpautang online. So, tapos kapag hindi naman po sila sumipot, pwede silang ma-finalize, ma-fine, o mas haharap pa sa mabigat na consequences. So, nashock lang talaga tayo dito, no? Kasi ang daming loan app. And today lang po talaga namin nakita dito sa Credit Information Corporation. Yun, 67 talaga ng mga lending apps. And meron kaming update guys. Abangan nyo po sa susunod na video kasi pag-uusapan natin itong mga 67 loan apps. Kung ano-anong loan apps po yung nabigyan ng ganitong paalala ng gobyerno natin. Thankful pa rin tayo dito mga kautang kasi may nagproprotekta pa rin sa data privacy natin. But ito lang talaga yung isa-isip natin. No? Kapag nag-install tayo, nag-download tayo ng utangan online, nanghihingi talaga sila ng permission na i-access yung phones natin. At yan yung hawak ng loan app. If ever hindi tayo makabayad, gamitin nila to pang ganito, ganyan, di ba? Diba? Gagamitin nila yun para
takutin tayo para lang makabayad agad. Pero kung tutuusin guys, no, yung mga utangan online na grabe mangharas, tapos isisend pa sa group chat na ganito yung face verification mo, tapos ganito yung valid ID na ginamit, tapos papahiyain ka, talagang labag na po yun sa data privacy. And yan na muna guys for today's video. Sana nakatulong tong quick, honest review namin about kay Pautang Peso. Yes, literal po na approve kami dito, but hindi talaga makatarungan yung interest na pinapataw ng loan applications na to. And abangan nyo nga sa susunod videos natin, pabanggitin namin dito yung 67 online lending apps na pinatawag ng National Privacy Commission o NPC. So thanks for watching guys. This is Ate Jane. And once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang dahil utang is life. Bye 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 mga kautang!